Welcome back to Pit Stop Pilipinas. It's Top Pilipinas. So yeah, thank you sa mga bago naming followers, and then we received a lot of questions and mga suggestions about sa mga gusto nilang pag-usapan. Oh, salamat sa dalawa naming bagong follower. Ngayon, meron na kaming 3 followers. So pagpatuloy na lang natin to. So bahala na kung manood yung mga F1 fans dyan o hindi. Salamat sa mga magulang ko. So anyway, so marami silang mga suggestions about mga topics na pwede natin pag-usapan no. So one of those topics are yung about sa mga tires. Pero mahaba-habang segment yun eh. Tapos Oo. yung mga kasi halo-halo yung mga F1 fans no. So yung mga old time fans, yung mga panahon pa na Senna follower na ng F1 hanggang sa mga mga new followers. Ang Senna, bago pa si Schumacher yan? Before Bago Schumacher? pa si Schumacher. So he's one of the F1 legends. So unfortunately, namatay siya because of a Saan? terrible crash Ay, sa racing namatay? Mm, Sa karera mismo namatay yung Ayrton Senna? sa karera mismo namatay. F1? Sa F1 niya. Wow. So San Marino Grand Prix, yan, may isang curve doon na nag-overshoot yata siya. It's diretso sa wall. So yun, he's one of the F1 legends. That's why until now, pinag-uusapan pa rin siya. And then medyo nako-compare nga siya sa mga current na mga champions ng O F1. sige, ganito. Since medyo luma na yan, ako, baguhan ako. Ikaw, matagal ka nandyan sa F1. Meron bang mga drivers ngayon na pwedeng ikumpara dyan sa Ayrton Senna na yan? Sa mga hindi nakakakilala, baka mas madali naming maintindihan kung gaano kagaling ba yung Senang yan. Gaano siya ka-legend. Parang Ngayon, Dax. sa mga current na mga drivers, kahit na lahat ng mga champions na current mga champions ngayon sa F1, ang pinaka close na pwede nating ma-compare yung abilities and then the way Senna drives is kay Max Verstappen. Yeah. So you're actually watching an F1 legend right now. Wow! Crazy yan. Lalo na sa aming mga bago kasi sa amin ang reference namin sila Verstappen. Nakikita namin kung gaano siya yung mamaw ba? Yung parang walang takot. Walang takot sumingit, walang takot mag-overtake. Yeah, Tapos correct. hindi, Ganun si yung Senna? mga followers namin, you can, make your comments kung agree kayo or disagree sa mga pag-uusapan namin about yung comparison nga kay Max Verstappen and then kay Ayrton Senna. Kasi yung driving style nilang dalawa is very similar, hyper-aggressive driving. Wow. And then I remember this one famous quote of his. Sabi niya noon na Senna. ni Senna. Okay. Sabi niya noon, if you're no longer pursuing a gap that exists, you are no longer a racer. Wow. Mic drop yan, mic drop. Saan ba mic ko? Mic drop yan. Ay, grabe. So actually, ginamit siya ni Max Verstappen when he was defending himself sa stewards, sa mga F1 stewards because of a racing incident with, I'm not sure if it's George Russell or Lando Norris. So when he was defending himself, yun, ginamit niya yung quote na yun na Senna. Na if you're no longer pursuing a gap that exists, you're no longer a racer. Parang ang sinasabi ni Max, ba't niyo ako pinipenalize? Yun lang naman ang ginawa ko. I just went for a gap. Parang ganun. So, anong mali doon? Ba't niyo ako paparusahan? Ikaw ba sa tingin mo, Dax, kumusta ang pagre-referee nung panahon na yon tsaka pagre-referee ngayon? Anong tawag doon? Mga stewards ba?
So, kumusta ang officiating nila dati nung mga panahon nila Senna sa panahon natin ngayon? Sobrang iba kasi during that time, yung wheel-to-wheel racing is Mhm. literally wheel-to-wheel. Nagbabanggaan talaga yung mga gulong ng mga yan. Yeah. Oh, So, yung mga contact, ano lang yun, natural lang yun nun. So, wow. if you went off track because someone pushed you, walang reklamo sa radio yan. The race will go on. Na, sige, habulin kita, gagantihan kita. Sige, next corner. Ako naman yung gigit-gitin ko. So mas physical dati. Pinapayagan yan dati ng mga stewards. Dati, mas Pero tinotolerate ngayon, ng mga keywords. so medyo mas ano ngayon, ano, siguro sinasabi ng mga dati, naku, yung F1 ngayon, medyo soft. Oo. Ganun ba, ganun? Wow. So medyo soft na yung racing na Mhm. ba't ba nagkakarera? Ba't ang dami ng rules sa Mm. overtaking? Especially sa mga corners. So ngayon dapat yung I think yung front wheel ng kalaban mo nasa tapat ng mirror mo para kunin mo yung loob. Basta mga ganun eh. Wow. Ang dami-daming mga rules ngayon. Oo. Mhm. Kasi they avoid yung mga accidents nga. Kasi napapanood ko, sabi mo dati, di ba, pwede lang magbungguan, parang wala lang, maggitgitan, binunggu mo sa labas ng racetrack, Mm. mamaya siya naman ang gaganti para Yes. ilabas ka naman sa racetrack. Ang nakikita ko, yung napapanood ko ngayon, yung galit na yung mga driver, as in nagre-reklamo na sila kapag, yung alam mo yun, yung itutulak ka palabas ng racetrack, kahit hindi kayo naggit-git kahit hindi kayo nagtama no contact, pero dahil iiwas ka rin, medyo napupush off ka sa labas ng racetrack. Yeah, tama. Kasi nawalan ka ng space eh. You have nowhere to go. The drivers today, I hear it, parang they hate it talaga, parang galit na galit sila. Asshole! He Yeah. pushed me off the track! Yun ang naririnig ko. Oh. Pero dati, fair game yan dati. Nasa radio ngayon na during the race day itself, very common maririnig mo yan na he pushed me off the track. Ganyan, he Oo. did not leave me a space. Parang ganun. Eh, nagkakarera kayo. Wow. Dati, okay lang yan. Okay lang yan dati. Mas masahol pa dati. Oo. Oh. Another thing na iba noon, kasi noon, in terms of safety, yung mga F1 cars nun, super unsafe eh. Oo. Pero hindi naman nila sinasadya. Kumbaga, yun ang capability ng technology nila nung oras na yun. So that's the current na technology na meron sila. So wala pa yung mga halo. Aha. Noon, open eh. Tapos helmet lang. Wala pa nga Teka, sila ano nung yung halo? head and neck support. Yun yung nakikita mo sa may cockpit ng driver. Yung parang bar na Yung meron sa gitnang naka-surround sa ganyan. helmet. Tapos may ganun. Okay. Dati wala yun. Dati wala yun. Sila Schumacher, may halo Wala. na? Wala pa. Wala pa. Mm. Hindi nakakatakot yun. Pwedeng, kahit naka-helmet ka, pag bumalentong ka, pwedeng gumanon yung leeg mo. Tama. Pero naka-strap Eh. ka naman sa seat mo. So you will not fall out. Kaya pala, naririnig kong sa iba dun sa mga nag-comment sa atin, ang dami siguro mga medyo old heads, F1 fans, na nagsasabi na mas exciting dati kaysa sa ngayon. Ano pa sa tingin mo, mga pinagbago ng mga sa F1? Number one is yung itsura ng kotse nga. Mas nagiging aerodynamic nga yung design ng kotse recently. Kasi before, parang experiment eh. Wala pa nga yung mga traction control. Although ngayon yata wala. Tinanggal ulit yung traction control. So may mga ini-implement, tapos tatanggalin nila, tapos biglang ibabalik. Like yung mga gulong, dati slick tires, walang grooves. Nung panahon ni Schumacher, meron. Tapos yun, Okay. tinanggal ulit. So, dati walang slick tires? Nung panahon ni Schumacher, yung dry tires noon may grooves eh. Tapos pag wet, mas makapalang grooves. Crisscross yung mga ano. Kung ganyan, paring Dax, siguro kailangan din nating palakpakan ng konti yung mga dating drivers kasi yung performance nila, ganun yung performance nila at that speed, tapos ganun yung kotse nila. 'Di ba? Ganun yung kotse nila, tapos pwede pa silang magbungguan, maggitgitan, walang penalty. 'Di ba? Yung mga tires nila, hindi pa ganun kalakas ang downforce kasi yung aerodynamic
efficiency nila hindi pa maximized, Aha. pero they can perform like that sa 2000s, sa 90s. Kailangan din natin bigyan ng credit yung mga drivers dati. Yeah, correct. Talaga, no? Kasi hindi mo pwedeng sabihin na parang mas magaling si Max ngayon kasi mas mabilis yung mga times niya. Yeah. Kasi given na, syempre, modern times, modern technology, ang dami ng mga innovations, talagang bibilis yung kotse. May fear nga noon na nung nag-change ng regulation, baka daw bumagal. No, in fact, mas lalong bumilis yung mga kotse ngayon. Wow. So yung current F1 cars are the fastest F1 cars. And that's good for the sport. Mas mahirap naman yung para sa F1 na yung mga kotse ng 2025 mas mabagal kasi sa mga kotse dati. Ano? So, Correct. it means nag-i-improve talaga, nag-i-evolve, nagpo-progress ang technology ng F1. Hindi lang sa technology, pati na rin sa mga specs ng engine. Simula ng V12, tapos naging V10 sa panahon ni na Schumacher, tapos naging V8 turbo, tapos ngayon V6. Bakit nila sinasabi, marami rin ako na nababasang comments, ibalik ang V10 engine? Alam mo ba kung bakit nila sinasabi yun? Parang Because V10 engine, in terms of the sound, that's the best sounding F1 engine. Malayo pa lang yung kotse, maririnig mo na yan. Lagyan natin ng clip yan dito para pakinggan natin, ha? So we can, compare kung ano yung sound ng V10 versus V8 saka ngayon V6. Kasi naririnig ko wala nagsasabi ng bring back the V8s or bring back the V12s. Ang nababasa ko talaga, bring back the V10s. V10. There's something special about that V10 siguro talaga. Yung no? sound. Talagang kapag malapit ka sa track, you have to wear earplugs. Ay talaga? Ganong kalakas? Ganong kalakas. Ngayon, nanood ko sa Singapore, ang lapit ko sa track. Okay lang eh. Okay lang. Okay lang. Mas tahimik ang engine ngayon. Maganda rin siguro kaya nila gusto yung V10 ibalik kasi pag nanood ka talaga, doon mo makikita na hindi road car ang pinapanood mo. 'Di ba? Spaceship talaga. 'Di ba? Kumbaga, yun ang masarap eh, magbabayad ka ng mahal para manood ng something na hindi mo makukuha lang basta-basta. Yeah. Diba? Tsaka yung V10, yan yung pinaka-recognizable na F1's engine sound. Halimbawa, nanonood ng kapitbahay mo ng racing, di ba? So, kung nanonood lang siya ng mga regular racing, kahit mga rally or yung mga NASCAR, Le Mans, ganyan, di mo papansinin eh. Pero pag narinig mo yung ganun na sound, alam mo na F1 yung pinapanood niya. Ay, okay, that's good. Gusto ko yung ganyan. Gusto ko yung may trademark. Yung pag narinig mo pa lang, kilala mo na. Siguro nakakadagdag din sa branding ng F1 yung ganun eh. Yung tunog pa lang, alam mo ng F1 yan. No? O sana, may mga ngayon, may mga proposals na ibalik nga daw yung V10 engine sa new regulation. Actually, kinoconsider ng FIA na ibalik nila yung V10 engine. Yun nga lang eh. Medyo hindi na siya compatible sa current na F1 technology. Ano bang downside ng V10? That one is purely gas. Wala yung battery. So hindi pwedeng gawing hybrid. Hybrid na ngayon, di ba? Oo. Tsaka naririnig ko... 10 seconds ulit yung ang pit stop nun. They have to refuel. Okay. Kasi parang ang naririnig ko rin lately na parang ang F1, ang goal nila eventually is maging anong tawag doon, sustainable ba? Ang fuel technology ng ng mga kotse.
para mas mabait sa environment. Correct. Actually, meron na eh. Meron ng Formula E. Formula, E engine. Formula E engine. Parang ano yan, may karera for that. Puro Formula E ang nagkakarera. Ganun. Aha. Walang sound. Parang, Ah. nilalangaw yung mga trucks pag ganyan. O kasama yun sa race day. Parang, kunyari, race day sa, let's say, Hungary. May race day sa Hungary. Puro Formula 1 lang bang nagkakarera doon on that weekend? O yung mga Formula 2, Formula 3 nagkakarera din before magkarera yung mga... may mga tracks sa F1 calendar na sumasabay yung Formula 2. Even yung Formula 3. Dito sa Singapore, nung last year, sumabay yung mga Porsche. So before the F1 race, mga Porsche naman yung nagkarera. Pero wala yung Formula 2 and Formula 3. Pero may mga, as I have said, may mga race sa calendar na sumasabay yung Formula 2. Isa doon yung Belgian Grand Prix, yung Spa. Sa Usually Spa. by Formula 2 yan. Parang parang sa mga sa basketball o kaya sa UFC, may mga undercards bago yung main event. Tama. So makakanood ka muna ng mga Formula 2, Formula 3. Ang maganda sa isang race weekend na may Formula 2 and then Formula 3 is yung mga team principals nag-scout ng mga new talents. Kasi usually doon ang gagaling, ano? Doon na nanggagaling. Doon yung path ng mga drivers going Pero to F1. straight path lang ba yan? Lahat ng nakapasok ng Formula 1, Formula 2 galing? Walang nag-jump from Formula 3 to Formula 1? Most of them really come from Formula 2. So yung mga cream of the crop ng Formula 2, sila yung pinaka may chance to go into makakuha ng F1. seat. Pero So, yun, hit or miss din yung recruitment eh. May mga champion ng Formula 2 na when they go to F1, nagka-flop. So, pero nakita ko sa Drive to Survive sila De Vries yeah. sa AlphaTauri. Si anak ni Schumacher. Diba? Si Mick Schumacher. Pero nakailang season din siya ng Haas eh. Pero yun nga. Hindi Sina gumanon, Bortoleto. Sina Gabi Bortoleto ngayon. Galing na Formula 2 yan. I think he was also champion. Si Hadjar ng Racing Bulls. Isaac, yung Bombay ba yun? French. French yun. Parang Middle Eastern yung mukha eh. Akala ko, yun ang unang Bombay na F1. Yeah, meron. May mga Indians na drivers noon. Kasi 'di ba yung Force India? Yes. Constructor din sila no. May team sila nun, di ba? May isang Indian driver na I forgot his name pero yun laging nagka-crash, laging may mga rookie mistakes kahit na nakailang race na pero alam mo yun. Sila yung mga tinatawag na mga paid drivers. Paid drivers. Ano yan? So yung mga paid drivers, they are racing in F1 because may malakas silang backer. It's usually financial backer. So meaning may sponsor na bibigay ng pera sa F1 team nyo, pero may driver kami. Siya yung magdadrive. Pasok nyo. Well, I guess that makes sense kung negosyo naman talagang palakasan naman yan. Politics din. Especially it's if part your of it. team is parang nangungulalat sa mga races. Tapos desperate ng funding. Yung Haas F1 team. So may isang Russian oligarch na nag-invest or nagbigay ng sponsorship money sa Haas. Pero ipasok niyo yung anak ko, si Nikita Mazepin. Kumusta ang results niya? Parang nakita ko sa Netflix yun Parang laging nagka-crash, laging last place, parang gano'n. So may mga paid drivers na hindi rin deserving talaga. Pero dahil desperate yung team for funding,
Correct, yeah. They have to say yes dun sa Mm. ipapasok nilang driver. Oo. Yeah, isa pa si Mm. yung laging nasa comment section natin si Lance Stroll. Alam mo, teka lang bago mo gisahin si Stroll bago ko pa malaman lahat ng hindi maganda kay Stroll, dahil sa lahat ng tao sinabing pangit niyan si Lance Stroll, simula ngayon, kahit hindi ko pa nakikita yung performance niya, magiging Lance Stroll fan na ako para ako yung nag-iisang fan ni Lance Stroll. Pag gumaling yan, huyo kayong lahat. Stroll, baby! Game. Bakit si Lance Stroll? Ano ang kwento niyan? Kasi si Lance Stroll, anak siya ni Lawrence Stroll ng Aston Martin, CEO ng Aston Martin. Nung binili Bilyonaryo. ng Aston yung Racing Point, so makikita mo to, nandun pa si Checo nun. Teka, yung Lawrence Stroll, hindi ba siya rin yung nag-save sa Force India nun? Correct, yeah. Di ba? Siya yung nag-save ng Racing Point Force India team nun. Mhm. Nung nilagay ni Checo sa administration yung Force India para lang hindi siya ma-bankrupt. Para na rin magbigay ng time sa mga investors na i-rescue yung team. So Lawrence Stroll came in, tapos binili niya yung Racing Point. So after that, nagkaroon ng massive rebranding. So from Racing Point, naging Aston Martin. Yung Since green, na ano? CEO siya ng Aston Martin, so why not, right? So yun. Pero yung engine nila is Mercedes pa rin. So I don't know why Aston Martin is not doing F1 engine. Hanggang ngayon. I think gumawa din sila nung panahon ng Red Bull eh. Pero I don't know if... Oh, di ba ang Red Bull, doon sa likod ng wing nila, may Aston Martin dati? Correct. So Pero going ngayon, back to... going back to Lance. Lance. My guy. Okay. So yun. So since naanak siya ni Lawrence, and then Lance was already racing during that time, syempre, nepotism. You have to let my son drive. Ngayon nga, sa mga recent races, nagte-temper tantrums tong si Lance kasi nga feeling niya. Anak ng bilyonaryo eh. Ano ba? Feeling niya, yung mga engineers niya, sinasabotahe siya. Dapat magsumbong siya sa papa niya. Pa! Hindi ako maka P12. Pero kumusta siya ngayon? So, ang laking para ng Aston eh. Kasi andun ngayon si Adrian Newey, yung talagang isa sa mga pinakamagaling na designer ng F1 chassis. Andun pa si Fernando Alonso. Tapos yung mga, I think, most of their engineers din, mga top-notch. Si Lance Stroll, yeah. So, isa sa mga tinatawag na mga paid drivers. Pero, nung panahon ng hindi pa nabibili yung Racing Point ni Lawrence, medyo okay din yung result ni Lance eh. So, he's not really bad. It's just that, in comparison sa mga current na drivers, talagang, who went through the ranks talaga. Yung talaga naghirap ng mga drivers. Hindi lang siya nilagay. Oo. So, yun siguro ang pinaka-knock nila kay Lance kasi pero hindi rin naman niya kasalanan na bilyonaryo yung tatay niya. 'Di ba? So, siguro ang para kay Lance, kailangan niyang i-prove yung sarili niya all the time na hindi lang ako nilagay dito, hindi lang ako nilagay kasi tatay ko may-ari. So, yun ang pressure dapat din kay Lance. Hindi rin pwedeng kulelat ka. Parang the more na kulelat ka lagi, mas iingay lang yung speculation na ganun. Mas magmumukha ka lang nepo baby talaga. Yeah. Diba? So you have to get results para marespeto ka din. Kasi you have to work triple to quadruple hard to gain the same respect as everyone else. Kasi may may easy way in ka eh. Correct. Diba? So not just by your fellow drivers but also gain respect from your mechanics. Correct. Yun ang ginagawa ni Michael Schumacher nun eh. So, talagang binibigyan niya ng tawag dito, ng balato yung mga mechanics niya. Inaalagaan niya. Sobrang alagi ni Michael yung mga mechanics. Ay, ang gandang story yan. May ganyan din pala, no? Hindi lang pala basta-basta papasok ka, magdadrive, tapos uwi ka na.
Tapos Yeah. bahala na yung may-ari, yung principal na mag-alaga nung mga ano, no? So pati drivers, pwede rin, ngayon ko lang narinig yan, Ang, ang gandang point of view yan, So pati Mm. kung driver ka din, part din, if you wanna be successful, alagaan mo din yung ano mo, no? Correct, yeah. And you don't just show up sa race weekend na magdadrive ka lang. You have to be there na magbigay ng feedback. Ito yung setup na medyo nakukuha ko yung corner number 14. Yan. Tapos, kailangan talaga yung feedback mo with your mechanics, with your engineers on point. So kailangan may relasyon ka rin talaga. Kung driver ka ng F1, kailangan galingan mo yung relasyon mo with everyone talaga sa team. Correct. Hindi ka lang yung magpapakita ka lang sa karera, drive na. Drive na, Kailangan you have to form a relationship din pala with your team talaga. So I think ngayon, yun ang struggle ni Lewis Hamilton sa Ferrari. So sige. sige. That's why he's not really doing great Mm-hmm. sa mga races ngayon. Kasi nga, I don't think he has established na yung rapport with the Ferrari guys. Kasi Ferrari, as a Ferrari, is one of the longest F1 team out there. Siyempre, yung mga politics behind that. Talagang you have to learn, you have to manage that, you have to talk to all your mechanics, gain their trust. So medyo may fixed way na yung Ferrari of doing things, ano? Correct. Tapos ikaw na superstar, papasok ka sa bagong team, dapat makibagay ka pa rin na para kang newbie dun sa team na yun. So, isa pang example niyan nung panahon pa ng 1970s, si Niki Lauda. So when he went to Ferrari, kasi si Niki Lauda talagang hands-on in terms of the way the car should be set up. Okay. Kahit na every race, may setup siya na kailangan masunod para mapanalo nila or mag-shave off man lang ng kahit mga ilang milliseconds. So, nung lumipat siya sa Ferrari, yung culture, ibang-iba. So, nagreklamo siya, ayan, yung balance nyo, ganyan, hindi maganda. Yung braking nyo, late, ganyan. Tapos, nagreklamo siya, sabi nung F1 mechanic, huwag kang maingay. Oo, kasi, sabi ni Niki Lauda, bakit? Ferrari yan eh. At pero naging successful ba siya sa Ferrari, si Niki Lauda? So eventually, naging successful naman siya. So kumbaga, nung una, hindi niya alam kung paano mag-communicate sa team niya pa. Tapos sinabihan siya nung isang taga-Ferrari na ganito dapat, ganito. Aayusin natin yan, pero dapat you behave this way with us. Parang ganun, ano? Galing din, ano? Okay. Ngayon, mas napafascinate ako kasi may mga ganyang kwento pala na sinasabi mo, paring Dax. Parang kasi pag bago kang nanonood ng F1, para siyang spectacle lang from outside eh. Pero sa kaloob-looban pala, para din siyang negosyo rin pala talaga. Kailangan mo makibagay din. Kailangan mong makipagtulungan sa teammates mo. Maraming rekado pala para talagang mag-succeed yung team mo. Ano? Hindi lang basta-basta magaling na driver, magaling na principal, magaling na ganito, magaling na ganyan. Kailangan nagme-mesh din talaga pala. Ano? Yeah. So yun, isa pa si Lawson when he took over from Checo Perez sa Red Bull. Okay. Kasi si Checo rin, isa rin yun eh. So he maintains very good relationship sa mga mechanics niya. So inaalagaan niya. Lalong-lalo na pag nasa Mexico yung team niya. Talagang he makes sure na may isang gabi na kakain silang lahat kasama ng mga mechanics niya. Sagot niya, treat niya lahat. Galing. So nung time na ni Lawson, wala pa siya masyadong rapport. Kaya in terms of setup, tsaka hindi rin siya nagkaroon ng chance na makapag-practice during the winter. Dahil? Na test talaga yung kotse. So, yun. Parang sinabak ka agad siya sa current na Red Bull car.
So si Lawson hindi rin naging successful sa sa Red Bull. Oo. 2 races lang lahat, tsugi. Oo. Tapos si Tsunoda yung pumalit. Medyo din ang sino ang principal nun nung chinugi si Lawson? Horner pa rin? Horner. Christian Horner pa. Medyo ganun ang Red Bull, medyo impatient Yes, pag yes. kasi nakita ko sa Netflix, sila Gasly, tanggal agad. Sila Oo. Albon, Albon. tanggal agad. 'Di ba? Si Checo nga tumagal eh. Oo. Tapos ito nga yung kinikwento mo, si Lawson, tanggal din agad. Oh, Kahit si si- Tsunoda ngayon at risk. At risk din. Si si De Vries, 'di ba? 'Di ba? Oo, tanggal. Junior team nila yun, tanggal din. Si Ricardo. Ay, oo. Oh, kawawa yun. Sobrang wala man lang walang yun, unceremoniously. Axed. Ganun din ang culture ng Red Red Bull Bull. din talaga. Talagang sobrang yung demand nila for immediate excellence ba? No? Ang taas talaga na kung hindi mo kaya, out ka talaga. Resulta talaga ang kailangan namin sa'yo. Wala kaming pasensya para hintayin kang gumaling. No? Ganun talaga. Kaya kailangan nila ng sasabay kay Mismong team Kay Max. principal sinibak Di ba? Oh, okay. 2025 nangyari yan. Oo, ngayon. This Kwento, year. bakit sinibak ang principal ng Red Bull na pagkahaba-haba ng tenure niya sa Red Bull? Sinibak bigla. Very successful principal for Red Bull. Pero ngayon 2025 sinibak. Bakit, pare? Mahabang istorya So, 2005, naging Red Bull Racing yung dating Jaguar team. Okay. Believe it or not, may Jaguar sa F1. Jaguar. Oo. Sayang wala na. Wala Meron na. pala. So, binili ng Red Bull yung Jaguar team. Tapos si Christian Horner kaagad yung naging team principal. Okay. Ang bata niya pa. So, siya ang pinakaunang... pa yung ngipin niya nun Hindi pa napaayos. Hindi niya pa asawa si Jerry Halliwell nun Spice Girls? Okay, sige. So, ang first na principal nila agad, Horner na. Horner na. Horner na, pinakauna, okay. So, ang ginawa ni Horner nun, kasi nga, kailangan ma-prove ka agad sa mga top levels ng Red Bull na kaya nilang magstay. Kinuha niya si Adrian Newey to design the cars. Ayan. So, at first, hindi naman masyadong magaling pa. So, midfielders, hanggang sa naging driver nila si Sebastian Vettel. Doon, apat na constructor championship. Sunod-sunod yun. Wow. Sino ang 1-2 nila nun? Vettel and Weber. Vettel, Weber, tapos naging Vettel, Ricardo. Yung Vettel and yung Weber, big name na nun? Oo, big name na siya. Big name din yung Weber nun. So, he was driving for Jaguar team. Okay. Si Vettel nun, big name o hindi pa? When he started, medyo big na rin Kasi nag-start si Vettel sa Toro Rosso. Okay. Kasi ito yung kwento niyan. Yung Toro Rosso, siya, parang junior team ng Red Bull. Oo. So, lahat ng mga rookie, dyan ka muna. Dyan ka muna sa Toro Rosso, na naging Alpha Tauri nga, na naging Isa, Cash App, tapos na ngayon naging Racing Bulls. Racing Bulls. Okay. So, so first success ng Red Bull Racing noon, Vettel and Weber. Vettel and Weber. Naka-apat? Wow. 4 na drivers and then constructor championship. So, magaling din si Horner. So 2005, tapos ngayon, di ba, in the 2020s, nakailan ulit sila? After 20 years. Verstappen, 4 ulit. Oo. 4 na naman. So, 3 constructor. Kasi 2021, Mercedes yung naging constructor championship. Driver lang champion yung inapanalunan nila nung 21. Pero si Max yung driver. Oo. Successful naman pala. Nabawi nila yung kampyonato ulit.
nung 2020s, bakit siya sinibak ngayon 2025? Kasi yung Red Bull, ganito yan. May dalawang faction. Mm. So we have the Austrian, Okay? tapos meron tayong Thailand. Kasi Okay. yung Red Bull nag-originate sa Thailand, di ba? Asian, di ba? Para mga lipobitan nun. Oo. Tapos, nag-invest yung Europe, so Austria. Tapos yun, actually half-half yung share. Tapos may isang share yung sa air ng Thailand. So Okay. parang 2% yata. Basta siya yung parang deciding factor. Mm. So all this while, yung Thailand faction plus yung plus 2% na yon na galing din ng Thailand, Mhm. pro Horner. Pro. Oh. So how? So, Lamang pala. Oh. So marami ng attempts na gustong paalisin si Horner. Simula nung naging driver si Max. Kasi hindi maganda yung relationship ni Horner saka ni Jos Verstappen. Yung tatay ni Max, ang kaaway ni Horner. Medyo may mga drama sa pagitan ng dalawa. Okay. Tapos ngayon, si Marco, si Dr. Marco, yung nag-scout kay Max noon, Mhm. nasa, siya, Austria faction. Okay. So, minsan nagkakaroon din ng conflict yung si Horner tsaka si Marco. Oo. Tapos, 2023, at the start of the 2024 season, nagkaroon ng malaking scandal si Horner. Ano? Itong si Horner, ang horny, may mga text messages sa isang Red Bull staff na medyo Sexual scandal. harassment. Parang abuse daw ng authority or something like Okay, okay. Pero, get this, ang unang naglabas ng news na yon is yung isang publication sa Netherlands na ang posibleng source ay si Dr. Marco. Si Austrian group. Oo. Oh, ni-leak out ng sarili niyang kumpanya. Yep. Okay. So parang internal problems kaya siya natanggal. Okay. Sayang So Nagkaroon na ng performance issue yung Red Bull. So doon na, nag-decline na yung performance nila. Although Max was still winning kasi nga, legend eh. So kahit nagiging basura na yung kotse nila, naipapanalo pa rin ni Wala na, Max. talo pa rin ni Max. Nagagawan pa rin ng paraan. Eco nun, ang nag-suffer. Kasi nga, hindi maganda yung car development na towards the second half of the season. Talagang hindi na maganda yung result ni Checo. That's why he was axed out of the team. Okay, so yun na yung parang naging dahilan nila para tanggalin si Kasi nga, Horner. hindi nanalo ng constructor champion yung Red Bull. Pero grabe, McLaren. no? So, naging din, kumbaga, naging yung culture of impatience ng Red Bull with yung lack of success, kahit papano, si Horner natamaan din. Oo, nag-backfire din kay Horner kasi siya rin naging biktima din nung gano'n. Yung, parang ginamit din against him yung bigla niyang decline sa performance kahit meron siyang track record of success. Alright. So yun nga yung So that's sinasabi why nila. yung Thailand faction nag-agree na tanggalin na nga tong si Christian Horner. Okay. So, kailan tinanggal bago mag-2025? So, start ng 2025. In the middle Mid-season? of the season. Oh. Sino pinalit? Sobrang brutal eh. Sinong principal ngayon ng Red Bull? Si Laurent Mekies ng dating Racing Bulls. Okay. So, yung junior nilang nilipat din sa... Okay. Pero, ano yun? Parang temporary principal lang? O siya na talaga? For now, mukhang wala nang iba eh. Okay. Kasi yung technical director nila, team principal na ng Kick Sauber, which is gumagaling ngayon. Yun yung green, di ba? Sina Hülkenberg saka si Bortolato.
Oh, si Hulkenberg yung ano, no? Si Hulkenberg yung after like 200 plus na Race, races, naka nagka-podium. third place. Grabe, ano? Parang Hulkenberg. Wickenberg. Parang paano mo... Grabe, ang grit din ng ganun. Ako nga sa basketball, parang 2 laro pa lang kami natatalo. Parang kine-question ko na kung gusto ko pa mag-basketball. Parang gusto ko na mag-quit eh. Pero yun, 200 plus na karera, wala kang podium. That's how ruthless yung Red Bull Racing. Oo nga eh. Parang ang toxic, ano? Ngayon, it's Max's team already. Siya na nagdidikta. Siya na. Actually, si Dr. Marco ngayon, dinelegate na siya ng mga directorship sa mga several parts ng company. Eh si yung papa ni Max, Andun pa rin. involved pa rin. Involved pa rin. Bumubulong-bulong pa rin. Correct. Yeah. Eh, star talaga eh, Max. Yung anak mo, kung ganun ba ka-powerful. Ganun talaga ang mundo. I don't know if totoo yung rumor na there were some talks between Toto Wolff and then Max Verstappen. Uy, teka. Ano ibig sabihin nun? Nire-recruit ni Wolf sa Mercedes si Max? Ang tagal nang nare-recruit ni Toto Wolff. So Para that's why si George Russell wala pa rin siyang kontrata for next year. Eh, di ba parang so ibig sabihin, si Antonelli yung bata ang gusto nilang i-keep? Somehow, yeah. Eh, kumusta bang results? Mas magaling si Antonelli kay ano? No, Antonelli is still a rookie, so you don't expect him to, to be up there. Pero may mga, he shows some excellence sa mga previous races. He's not yet there. Pero hindi ko alam yung rationale ng Mercedes kung bakit nila gustong i-keep si Antonelli Yung bata, ano? and George Russell. Kesa kay, baka kailangan din nila ng botas. Okay. yung hindi ba, yung oo lang, yung hindi lalaban ng sa star. So maraming nalilink ngayon sa Mercedes F1 na Ang ganda ng mga balita ngayon, Ang daming mga chika-chika, Sana mangyari yun pag napunta Mercedes. Baka gusto rin ni Wolf na para kalabanin yung Ferrari talaga. Kasi, di ba nawala si Hamilton sa kanya? Kaya kailangan niya ng isa pang Hamilton. Verstappen. Kasi talagang kung si Max ilagay mo sa Mercedes, the way the Red Bull cars are doing right now, putsang ina, dominate yan. Wow. Ang Mercedes ngayon, pang ilan? I think they are second sa constructor. Okay. So, McLaren, lakas pa rin. Mercedes, and then Ferrari, Red Bull. Red Bull pang-apat. From first, ngayon pang-apat. sa Apat stand. na. Teka, in 1 year? No? Hindi na sila yung constructors nung 2024? Hindi na, no? They were like third. McLaren na, no, noong 2024. McLaren. Okay. Teka lang, paring Dax. Eto magbe-break tayo sandali. May lalaruin tayo ng konti. Okay? Basta, magbabanggit ako ng 2 driver. Sabihin mo lang kung sinong sa tingin mong mas magaling para sa'yo. Sige. Okay? Parang Okay. King of the Hill lang. Okay? Ganito. Sige. Yuki Tsunoda, Zhu Guangyu. Yuki. Yuki Tsunoda versus Hulkenberg. Yuki. Okay. Yuki versus Esteban Ocon. Yuki? Yuki pa rin? Wow! Okay. Yuki versus Pierre Gasly. Kanyang bromance. Oh, it's hard. Medyo tabla yung dalawang yun eh. In terms of performance. Old teammates. I would go for Yuki pa rin. Wow! Tindi ni Yuki Okay. Yuki. Eto na.
Umangat na ng konti. Yuki versus Valtteri. Bottas. Bota. Ang bilis. Easy answer, ha? Okay. Bottas versus... Hindi ko natatanong to. Bottas versus Checo Perez. Checo all the way. All the way. Alam ba kasi Checo manalo dito kahit banggitin ko si Verstappen, ha? Kung sino tingin mo mas magaling, ha? Hindi yung kung... No. Teka lang. May rason Sige. dyan. Sa Checo Sir, kasi, racecraft-wise, overtaking, mas magaling. Okay, sige. So far, si Checo ang reigning king. Checo versus George Russell. Nung panahon na tabla, ang halos pantay ang Mercedes and then Red Bull. Yeah, I would go for Checo. Checo. Okay. Checo versus Lando Norris. Well, Norris. Norris, I think he's the next one that we will be watching out for. Okay. Lando Norris versus Charles Leclerc. Goodness. Yan ang gusto ko yung napapag-isip si paring Dax eh. Kasi sa qualifying laps, I would go for Leclerc. Okay. Leclerc. I'm gonna factor out several. Wow. Okay, Leclerc. Baka sa papogian mo binase, ha? Okay. Gwapo Like naman talaga eh. Sobrang gwapo, no? Grabing mukha yan. Ang mata. Okay. Nasa tayo. Yan. Charles Leclerc versus Carlos Sainz. Or Sainz. Carlos Sainz. Dalawang pogi yan. Mas consistent si Leclerc pero Dalawang Ferrari boys. preference Sainz. Sainz. Okay. Malapit na tayo. Punta na. Pangat na ng pangat to. Sainz versus the dark horse. Daniel Ricciardo. Wow. Kung hindi Peak to peak, ha? Yung ang ng decision si Daniel Ricciardo. And mga then, best nila at their best. at their best prime, Oo, Both prime to prime. prime, Mm. Ricardo. Malayo talaga? Wow. Oh. Okay, sige. Daniel Ricciardo versus Sebastian Vettel. Vettel. Easy, okay. Sebastian Vettel versus Fernando Alonso. Prime. Best to best. At their best. At their best. I Dalawang think champion yan, di ba? Vettel. Vettel pa rin. Woo! Ito na. Sebastian Vettel versus Mad Max. Max Verstappen. I would say Max. Max Verstappen versus Michael Schumacher. Wow. My God. Second to the last na to. Lapit na. Discuss natin kung bakit. Oh! Ha? Sige. So, why I chose this person over the other. Sige. Sige. Verstappen versus Michael Schumacher. Max Verstappen. Sige. Bigyan kita ng oras mo. Why? Bago ka sugurin ng mga Schumacher tifosi. I know, right? Yung panahon ni Schumacher din ako. Ito. Oo nga eh. Pero he went for si parang Dax, pumunta kay Max Verstappen. Bakit? So, kasi si Michael Schumacher is there to win at all cost. Mm-hmm. So, he goes to race kahit kung rival ka niya, he'll play mind tricks on you. Mm-hmm. Talagang may mga gagawin siya na madistract ka, magalit ka. Mm-hmm. So, yung ginagawa ni Michael Schumacher. So, he exhaust everything just to win. Isang example, qualifying, Oh. iihi si Rosberg. Oh. Ngayon, so kailangan ni Rosberg na umihi tapos lumabas kasi within 5 minutes, Go na. mag-go na siya for qualifying run. Etong si Schumacher inunahan. Nagstay si Schumacher sa banyo. Oh.
para ma-pressure si Rosberg, ma-stress, magmadali. Magmadali. So, ihing-ihi ka na. Oo, di ka Lalabas makafocus ka na na for yan. your qualifying run. Sira ang focus. Sira ang focus mo. Oh, wow. Wow. So, yeah, Michael Schumacher will do everything to win. So, if Mhm. he would even push someone out of track para kayong dalawa mag-crash, pero para sa points, siya pa rin yung lamang. Yeah. But then, Max Verstappen, racecraft-wise, the way he handles the car, legendary level. So, ito yung difference kay Max. Kahit Mhm. saan na kotse ilagay mo si Max, he'll make sure that he's gonna win. Wow. May winner mentality siya, and at the same time, pure talent. Parang he will beat you at any game. Ganun siya hinubog ni Jos Verstappen. Wow. So, Super bata pa skilled, lang, talagang super the mentally way- tough. the way Jos brought Max Oh. talagang to be a racer. Wow. Makikita mo to sa interview na ang ginagawa ni Max, he'll go around the track isang Mhm. beses lang. Tapos talagang alam niya na kung anong apex yung kukunin niya for turns. Tapos kung saan siya magbe-brake. Aaralin niya lahat ng sulok ng nung track mismo, pag-aaralan niya. So while he's doing the outlap, inaaral niya na yan. So ganun yung mentality. That's why prime Schumacher, prime Max, I think, Max. Max. Okay. Pero meron pang isa, ha? Second Meron? to the last pa lang yun. So Max, ito baka madali na sa'yo to, pero ewan ko lang. Tingin ko kilala mo na kung sino sasabihin ko pagkatapos. Kilala Kasi ko. Schumacher na yun. Max Verstappen versus Sir Lewis Hamilton. Another one. So technical skills, racecraft skills. Table yung dalawang yan. Okay? Ah, So, ano ang edge? pure talent. Yan. Kasi yung difference na yung the way Max was brought up, kasi si Jos former F1 driver na siya. So Mhm. they have the resources. They have the Mhm. connection and everything. But then Lewis Hamilton has to go through from his early days in karting. He has to go through the Mhm. ranks na talagang kailangan consistently mananalo siya. And another factor because he's, of African, American. oo. No, British. Siyempre, may konting racism na pagdadaanan yan. Mhm. So yung pinagdaanan nilang dalawa during their early days, halos pare. Ngayon, kung ipagtatapat silang dalawa on their prime, I think nakita natin to 2021. Mhm. With the best cars. With the best cars, both Red Bull and then Mercedes. Yan, so Lewis was aiming for his 8th championship. Max was aiming for his first championship. Mm. Ayan. So, Tingin ko nga dapat magkaroon tayo ng isang buong episode dun sa 2021 race na yan eh. Yung last race ba yun? Yung last race, 2021 last race. Parang marami rin nag-request nun eh. Oo, tama. So siguro gawa tayo ng isang buong episode tungkol dun sa last race na yan. So, comparing Max Verstappen, Lewis Hamilton, I Balik think tayo. I'd root for Hamilton. Pero, ironically, during that season, 2021, Yeah. because Max was the underdog, I was rooting for Max. Oo. Grabe yung storyline na yun. Grabe yung storyline na yun talaga. Napanood ko sa Netflix eh. That was the best, I think, season ng Drive to Survive. Sinabi mo nga, kaya pinapanood mo sa akin yun eh. Panood ko yung season yun. Yun nga talaga. Para siyang Game 7 ng NBA Finals para sa akin. Yung mga ganun ba? Yung buong season na yan. Yung buong season, oo. Lalo na yung last game na yan. Yung last game, yung last race na yan talaga parang
Okay, that's if you don't think F1 is a sport, watch that last race. Grabe talaga. Talagang kung wala kang kalam-alam sa F1, panoorin mo yung karerang yun. Woo! Yun na. Nung napanood ko yun talaga. Go na tayo. F1 na tayo. Oo. Ganda eh. Pero comparing Max and Lewis talagang very thin margin. Okay. Oh well, King of the Hill, winner, Lewis Hamilton. Yeah. Still Sir Lewis Hamilton. Pero Sir Lewis Hamilton. sad na ganun yung situation niya ngayon sa Ferrari. Hindi pa siya nagpo-podium so far, sa Ferrari. Nanalo siya ng sprint racing sa China. Pero race day itself, wala. Ferrari wala pang podium sa race. Ay kahit kahit yung teammate niya, si Oo, Pogi. kahit si Leclerc. Oo. Kahit si Leclerc wala. Pero sa qualifying, di ba? Parang may nakita ko Nagpo-pole. nagpo-pole. Ito yung problema ng Ferrari pa. I think some of our followers has said about this. Pumapalya yung Ferrari sa pit stop strategy nila. So they're like winning the race, ayan, P1 siya, and then suddenly, ang pangit ng tawag nila ng box. May nakita ako sa Monaco dati, galit na galit si Leclerc. Yung Correct. parang pinag-back siya, box, tapos after a few seconds, stay out. Yeah. Fuck! Sabi agad ni Leclerc, fuck! What are you doing? Pero mas pogi nung siya yung gumagawa siya. Pero okay lang kasi nanalo si Checo nun eh. Ay, nanalo siya. No? Ay, nako. Yun pa. Para sa'yo, parang Dax, gagawa tayo ng isang episode ng puro Checo. Ipaliwanag mo sa amin lahat sa isang episode kung bakit ka Checo, ha? Sige. Okay. Especially may mga rumors ngayon na mukhang Speaking of. Babalik. Wow. Teka, may bagong team na papasok next year? Dalawa? No, I'm sorry. Isa lang. Yung Cadillac lang yung bago. Okay. Kasi yung Kick Sauber, magiging Audi na siya. Oh, okay. So magiging 11 teams na? 11 teams, 22. so you'll have 22 drivers. So, ano nga ang chismis? Sino magiging 1-2 ng Cadillac? Anong naririnig mo? Malakas na rumor is Checo. So, Basang-basa siguro yung brief mo. Haka-haka na during the Italian Grand Prix sa Monza, doon i-announce. Wala pa, hindi pa nangyayari ang Monza? Hindi pa. So, kailan ang Monza? That was the timeline that Checo gave na give me 6 months to think about it. And then if there's a project that I can, commit then. So ibig sabihin, inoferan talaga siya ng Cadillac? Oo, kasi as an American brand, pinaka next na market na lang na pwedeng i-advertise yung Cadillac is South America. So they need a Latin driver. Plus, Checo is being backed by Slim. Carlos Slim, one of the richest men in the world. Correct. Pinakamayaman yan. Oo, laki ng perang magagamit ng Cadillac. Kaya nga ang dami nagsasabi na si Checo isa sa mga paid drivers. Parang, uy, may talent yung batang yan. Oh, siguro technically, pwede yung description niya is ganun dahil nga sa backing. Pero, yung skill level hindi mo... Kasi may parang masamang connotation pag sinabi mong paid driver, parang hindi magaling, mapera lang, kaya nakakapasok. Pero ibahin mo si Checo. May pera nga yan, may backing yan, pero kain kayong lahat dyan, no? Pag-usapan natin next time yun, yung basta tandaan mo yung pinakita mo sa akin karera, yung nabunggo siya nung una, last place. Yeah. Oo. Yung Tapos, racing point pa siya, no? Oo. Tapos, first place. Beast mode halimaw, hinabol lang. Paano nangyayari? Nakala ko sila,
Kala ko sila Verstappen lang gumagawa. So, pero nung nag-Red Bull si Checo, may season sila na parang lagi rin sila nagwa 1-2 ni Verstappen. Yeah. 2021 and then 22. Ayan, yun yung panahon na, especially 2022, na medyo na-threaten nga si Max kay Checo. Oh, nagkaroon ng konting hidwaan din. Kasi first few races, yun, nanalo si Verstappen, tapos may mga race na nanalo si Checo. Tapos during the Saudi Arabian Grand Prix, nasa parang tabla yata yung standing nilang dalawa. Oo. Tapos nanalo si Checo that race. Ang Tapos ang lumamang. ginawa ni Red Bull, sinabi dun sa dalawa nilang driver na take it easy now. We got this. We got 1-2. So, kasi pag fastest lap ka sa F1, may bonus kang 1 point. Okay. So, of course, si Checo, as first place, tsaka medyo malayo na rin yung gap niya, hindi na siya nag-push. Mm-hmm. Etong si Max, last lap, nag-push pa rin. So, nakuha niya yung bonus point na 1 point. Pero second place siya. Parang pag nanalo si Checo plus yung fastest lap, magiging number 1 na siya sa standing. Pero since na kinuha ni Verstappen yung fastest lap na bonus na yon, siya pa rin yung naging number 1. Naka 1 point pa rin, ano? So may konting, alam mo na, yung mga ganun talaga. Hindi, tingin ko yun talaga yung magiging dilema ng F1 teams eh. Tingin ko hindi mawawala yun eh. Kahit sabihin mo pang kahit gaano ka ganda yung rapport ng dalawang drivers mo, darating yung point na they will have to challenge each other. 'Di ba? McLaren right now. Nagsisimula na sila? Oo. Na magkaroon ng konting... May conflict na yung dalawa. Yun nga eh. Parang hindi mawawala yun eh. Kasi basta napag-usapan na natin nung huling podcast yun eh. Talaga magkakaroon ng problema. Sa Formula 1 races, history repeats itself. Like yung mga rivalry ng number 1 and 2 drivers. Kung bakit sa slump down yung performance ng mga kotse from being a champion. So kung long time F1 followers ka, parang marerecall mo, parang nangyari to sa Mercedes. Parang nangyari to sa Red Bull noon. Parang nangyari to sa Williams noon. Oo nga eh. Okay. So, which is, I think maganda kasi parang tuloy-tuloy yung pagiging interesting ba ng F1. Kasi nga, nauulit yung nangyayari. Parang hindi lang siya parang once in a blue moon na moment. Parang, sige, ngayon, may Verstappen, Checo era. In a few years, meron ulit dalawang 1-2 dyan na ang galing sa simula and then they will start banging heads na naman. That's nice. Si Bottas Hamilton, nangyari ba sa kanila yun? Medyo, di ba? No. Bottas was always the supporting driver. Parang Michael Schumacher and Barrichello. Mas mapagbigay si Bottas. So same thing kay Barrichello, mapagbigay din yan. Hindi siya parang ayaw magpatalo din. Si hindi na ganoon yung sa McLaren. Kasi parang champion level din yung number 2 di ba? Yeah, si Oscar Piastri. Oo, parang championship level din eh. Kasi yung napanood ko sabi nung bagong pasok si Piastri, parang sabi ata basta maraming principal na nagsabi na tignan niyo tong batang to. World champion material. Correct. So paano mo kasi yung manager niya si Mark Webber. So he knows his way around Formula 1. So paano mo aasahang forever yan magpapakumbaba sa number 2, di ba? Talagang magkakaroon kasi natin din ni Mark Webber na magbigay during their time with Vettel, Red Bull.
So, parang siguro sinabi niya kay Oscar ngayon, wag mo nang gawin yung ginawa ko noon. Go for it. I-maximize mo yung career mo, no? Correct. Mm. Which is good naman kasi the way, McLaren team told those two drivers is that, walang team orders. Okay. If we can afford that the two of you can go racing with each other, then you go race with each other. Just have to Oh. remember na may mga rules tayo. Okay. Na Pero walang banggaan, walang huwag niyong isabotage yung buong constructor. correct. Oo. Yeah. Pero pwede So kayo you can go race. maglaban. Yeah. Just keep it clean. That's good. Maganda rin kung ganun. Kasi parang, pwede ba ako magpapatalastas tayo, gagawa ako ng mag-impersonate ako, ganito Ganito siguro yung nangyari kay Di ba si Santi si Bottas? Di ba? Minsan ini-imagine ko ganito yung nangyari. Di nasa opisina na si Bottas tsaka si Toto. Sabi ni Toto siguro, Valtteri, ba't ganito? Valtteri, wala kang ang tagal no, ang dami na nating karera, wala ka pang panalo, Valtteri. No, Valtteri. That is so not right. Wala ka pang panalo, puro na lang si Hamilton ang nagbubuhat ng points natin, Valtteri. That's so not right. Si Bottas. Paano naman yan, Toto? May isang karera tayo. Nangunguna na ako. Tapos sabi niyo sa akin, dahan-dahanin ko, palagpasin ko si Hamilton. Tapos minsan sasabihin mo, hindi ako nananalo, sisantahin mo ako. Mananalo na ako nun pinalagpas nyo, paano ako mananalo? Kung ganun, laging ganun. Lagi na lang si Hamilton. Ano ba yan, Toto? Wolf ka ba? Bulldog, pangit mo Wolf ka ba? Ano ba yan, Toto? Gusto ko yun si Bottas pero yun nga, ang bait no? Pero ano sabi mo, maganda yung relasyon nila ni Hamilton? Medyo okay yung relationship nila. I think kasi medyo as a person, okay din na tao si Hamilton. So hindi parang walang hinanakit si Bottas kay Hamilton. So that's why I chose Hamilton over Max. Yan, isa rin yun. Mas mabait ba? Ay, ganda. Pero ang magandang matchup is George Russell and then Lando Norris. Give them the same car. Same specs. Yun ang gusto kong makita na mag-race yung dalawang yun. Kasi sila na yung next na na rivalry, big rivalry. Champion. Yung si Russell parang yung itsura parang Prince Charming Yung mga napapanood mo sa mga Disney, no? The ever gentleman. Oo, parang gentleman talaga Lagyan mo ng parang white knight yung itsura ng George Russell Pero magaling din. Magaling din talaga. Parang Dax, quick question. Eto nagtataka ako 'Di ba ang daming mga bagong mukha ngayon sa F1, 'di ba? Mm-hmm. Kahit yung mga bata ngayon, ang gagaling na yung mga superstar, sabi mo nga, Russell, Lando, Piastri. Mga na yan Mga hindi na rookie, hindi mo na i-expect yung mga rookie results sa mga yan Mga big names na ngayon yan, 'di ba? Fernando Alonso, bakit sa edad niyang to na ilang taon na siya? Nasa 50s? 40 plus? Late 40s maybe? Or 50? Basta nandun. Sa edad na to, bakit pa siya may seat sa F1? Kasi, nung bumalik siya, he proved na he still got it. Kasi, lahat na yata ng team napunta ni Alonso Renault, and then he went to Ferrari, he went to McLaren. Kahit yung mga big teams pala, na drive-an na niya. Oo. So, especially during the 2021, 22, 23, ayun, nung maganda yung Aston Martin nun, talagang he was one of the, drivers who are competing for the top 5. So magaling pa rin kahit sa edad na to. Talagang yung results niya, belong pa rin siya sa F1 Belong ngayon. pa rin, yeah. Hindi pa rin siya yung salimpusa na matanda. Yes. Lalaban pa rin talaga, may asset Lalaban pa. pa rin. And I think they're using Fernando's wisdom to help
Lance. Mm. Okay. Parang magiging mentor, ano? Yes. Para So medyo... I am not sure if he still has a seat Mhm. next Next. Mm. season, pero mukhang meron pa din. Unless magkaroon ng driver change yung Aston Martin. Aston. Para Kunin mas... nila si George Russell or si Max Verstappen. Who knows? Okay yun, parang mentor ni Lance. Mas magmamature pa. Yeah. So, yan. Isa sa mga favorite races ko is him and Checo Perez, Brazil. Anong taon yan? 2023. Yung dalawa sila. 2023. Anong si Checo? 2020, Red Bull. Yeah, Red Bull. So, they're fighting for the third place. Tapos, yun. Sobrang close. Ang tawag sa term na yun? Photo finish, ganun. Auto finish. Wow. So that's why yun si Fernando Alonso, he's the ever rookie. Legend Kasi talaga. every season, bago na naman yung team. Andyan pa rin. Pero grabe, ano? Ganun ka kagaling kung sa edad na ganun, mas matanda pa sa atin. Pero yung level niya, F1 pa rin. Yeah, Pero kasi yung... from V10 hanggang V6, pati na rin yung setup. Kasi kung makikita mo yung steering wheel ng Formula 1 car, habang tumatagal, mas nagiging complicated. Ang daming mga buttons. Buttons, oo. Biruin mo yung kahit yung reflexes mo sa yung mga Correct. braking, late braking, yung mga ganun, kaya mo pa ng ganong edad. Ng edad. Ibang level din yun, di ba? Mamaw din yun. Yeah. Tsaka Kahit very hindi- consistent. Very consistent yung mga races niya. Okay. Din muna tayo. Parang Dax, thank you ulit sa mga tinuro mo sa amin. Dapat lagi ka lang nandyan, ha? Yung mga nanonood sa atin ngayon, yung mga baguhan sa F1, huwag kayong mahiya. Sali kayo sa amin. Huwag kayong ma-intimidate. Si Dax, mabait na long time fan yan. Kaming bahala sa inyo dyan. So, just express your opinions, your comments. Walang problema kahit na mga baguhan kayo or nanonood kayo ng F1 dahil sa mga gwapong drivers. Walang problema yon. Sige, Oo. pag-usapan natin yun. Ako, parang 50%. Yun nga yung dahilan, ba't ako nanonood? Basta, kahit anong dahilan nyo kung ba't kayo nanonood ng F1, kahit hindi nyo pinapanood yung buong race, kahit yung highlights lang, huwag kayong mahiya. Kung enjoy nyo, i-enjoy nyo siya the way you want to enjoy your F1. Para sa ating lahat yan. Kaya ito, ginawa namin nila paring Dax tsaka paring GP para lahat tayong mga gustong mag-F1, hindi ma-intimidate, ma-enjoy natin lahat.